Linawin natin ang isang bagay. Ang mga babae ay hindi kasing misteryoso ng gusto nilang ipakita. Komplikado? Oo naman. Pero imposibleng maintindihan? Hindi, malayo doon. Ang totoo, bawat babae, kahit gaano pa siya kakumpiyansa, kalmado, o tila mailap ay may mga emosyonal na kahinaan, mga nakatagong soft buttons na kapag napindot ng tama dumidiretso sa pinakaubod niya, lumalampas sa lahat ng ingay sa paligid. At hindi ito tungkol sa manipulasyon. Ito ay tungkol sa kamalayan, isang uri ng stoic awareness. Habang abala ang ibang lalaki sa pagiging kaakit-akit o laging sang-ayon, ikaw naman ang mananatiling kalmado, kontrolado at mapanganib sa tamang paraan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 9 na pangunahing kahinaan ng kababaihan na dapat alam ng bawat lalaki. Hindi para maglaro ng laro, kundi para hindi na siya ang nilalaro. Ang ilan dito ay ikagugulat mo. Ang ilan ay mapapangiti ka. At baka ang iba ipaliwanag kung bakit natapos ang isang relasyon na hindi mo kailanman naintindihan. Kaya humanda ka, dahil ang mga matututunan mo ngayon ay tatalo sa lahat ng akala mong alam mo tungkol sa attraction. Kung sawa ka na sa kalituhan at handa ka nang magkaroon ng control, pindutin mo na ang subscribe button. Hindi ito tungkol sa pagiging nice guy. Ito ay tungkol sa pagiging tamang lalaki. Yung tipo ng lalaki na hindi kailanman nakakalimutan ng isang babae. Tara, simulan na natin. Numero 1. Kumpiyansang hindi humihingi ng pahintulot narito. Ang isang bagay na karamihan sa mga lalaki ay huli nang natutunan. Ang totoong nakaakit sa isang babae ay hindi ingay, kundi presensya. Ayon sa mga pag-aaral sa behavioral psychology, natural na ginagaya ng mga tao ang emosyonal na estado ng taong kausap nila. Ngayon, isipin mo yon sa konteksto ng attraction. Kung bit-bit mo ang pagkauhaw sa atensyon, kawalan ng tiwala sa sarili, at sobrang pagpapaliwanag, mararamdaman niya ang enerhiyang iyon. At ang ipinapakita mo siyang iniiwasan niya. Pero kung papasok ka na may kalmadong, matatag at di natitinag na kumpiyansa, yung uri na hindi kailangang ipangalandakan, hindi lang iyon nakaaakit, kundi nakakawala ng depensa. Iyan ang tunay na kahinaan, hindi ang pastar na kumpiyansa, hindi ang pagpapakitang gilas, kundi ang paninindigan sa sarili, yung hindi natitinag sa katahimikan, hindi gumugupo kapag umiwas siya, at hindi kailangan ng pahintulot ng iba para maramdaman mong karapat-dapat ka. Karamihan sa mga lalaki ay sobrang salita, sobrang pangako, at sobrang bigay sa desperasyong patunayan na mabuting lalaki sila. Binubuhos nila ang lahat ng papuri, hindi alam na habang lalo silang humahabol, lalo siyang nawawalan ng pakiramdam. Dahil narito ang kabalintunaan, nakakaramdam lang siya ng seguridad kapag tumigil ka sa paghahanap ng kanyang pag-apruba. Iyan ang itinuturo ng Stoicism, ang manatiling matatag, kumilos ng hindi nagre-react, ang manatiling kalmado kahit sa harap ng mga pagsubok, mood swings at mind games. Ang pinakamalalim na pagnanasa ng isang babae ay hindi kontrol, kundi katiyakan. Gusto niyang maramdaman ang tibay mo. Hindi dominasyon, kundi direksyon. Hindi ingay, kundi katahimikan. Kapag kaya mong manatili sa gitna ng hindi komportabling sitwasyon ng hindi natitinag, kapag kaya mong maging kalmado ng hindi nagkukubli, may ipinapadala kang mensaheng mas malakas pa sa anumang papuri. Nandito ka hindi para ligawan siya, kundi para tumindig sa sarili mong lupa at imbitahan siyang sumama, hindi buhatin siya. Hindi lang iyon kaakit-akit, nakakaadik iyon. At karamihan sa mga lalaki ay hindi umaabot doon dahil abala silang magpatunay imbes na maging totoo. Ang kumpiyansa ay hindi postura. Ito ay panloob na katahimikan. At kapag nakamit mo iyon, siya mismo ang lalapit, hindi dahil pinilit mo kundi dahil hindi mo kailangan. Iyan ang uri ng enerhiyang nagmamay-ari ng silid at ng alaala. Numero 2. Nauunawaan kahit walang paliwanag, dumarating ang isang punto sa buhay, lalo na habang tayo'y tumatanda, na ang emosyonal na pagod ay pumapalit sa emosyonal na pagputok. Hindi dahil hindi na tayo nakakaramdam, kundi dahil alam na natin ang halaga ng pagpapaliwanag sa mga taong hindi naman nakikinig. Para sa maraming babae, lalo na iyong matagal nang may dalang emosyonal na bigat,
nagiging depensa ang katahimikan. Hindi dahil mapayapa sila, kundi dahil pagod na sila. Pagod mapagsabihan, hindi maunawaan o matawag na masyadong komplikado sa tuwing ipapahayag lang nila ang nararamdaman nila. Dito karamihan sa mga lalaki bumabagsak, hindi dahil masama sila, kundi dahil abala sila. Abala sa pag-iisip ng sagot, sa pag-aayos ng problema, o sa pag-iwas sa hindi komportableng emosyon. Kaya hindi nila napapansin kung ano talaga ang nangyayari sa harap nila. Pero ang lalaking marunong huminto, sandali, yung marunong tumingin, sa kanya nang hindi agad humihingi ng paliwanag, kundi tahimik lang na naroroon, iyon ang lalaking nakakababa ng kanyang depensa nang walang sinasabi. May nakilala akong babaeng nasa late 60s, 2 beses nang nag-asawa, at nagdala ng mas maraming sakit kaysa sa inamin niya. Sabi niya, ang sandaling muli siyang umibig ay hindi dahil sa romantikong kilos o magarang usapan. Naramdaman niya yun nang mapansin ng isang lalaki na parang malungkot siya at umupo lang ito sa tabi niya. Walang payo, walang tanong, katahimikan lang na may init, sabi niya. Iyon ang unang beses sa maraming taon na naramdaman niyang tunay siyang nakita. Itinuro ng mga Stoic na ang karunungan ay hindi nasusukat sa dami ng salita, kundi sa persepsyon, ang kakayahang makaramdam nang hindi kailangan ng kontrol, ang pagmamasid ng walang paghusga. Iyan ang kasanayang nawala sa maraming modernong lalaki. At iyan mismo ang hinahanap ng mga babae ngayon. Ang maunawaan, hindi suriin. Ang maramdaman, hindi husgahan. Kung gusto mong malaman ang isa sa pinakamalalim na emosyonal na bukana sa puso ng isang babae, hindi ito makikita sa magagarbong kilos o matalinong linya. Nasa tahimik at tapat na pagdalo ito. Nasa kakayahan mong saksihan ang kanyang sakit nang hindi natatakot o nag-aayos. Nasa lakas mong magbigay ng puwang, hindi sagot. At sa mundong laging nagmamadaling magsalita, ang lalaking marunong makaramdam nang hindi agad tumutugon ay nagiging hindi malilimutan. Hindi dahil sa mga sinabi niya, kundi dahil sa lalim ng kanyang pakikinig. 3, ang pananahimik ng isang lalaki sa mga tamang sandali. Mayroong uri ng pananahimik na nakapagpapagaling at mayroon ding nakasisira. Ang isa ay parang pag-abandona, ang hindi pagpansin, ang sinadyang distansya para magparusa. Ngunit ang isa pa, ang uri na nagmumula sa isang lalaking ganap na kontrolado ang kanyang emosyon, ay isang ganap na kakaibang lakas. Ang pananahimik na iyon ay presensya. At ilan lamang na lalaki ang umaabot sa sapat na gulang ng pag-iisip upang maisabuhay ito. Karamihan, kapag nahaharap sa tensyon sa emosyon, ay nagpapanik. Sobra silang magsalita, magbigay katwiran at magpaliwanag sa pag-aakalang ang ingay ay katumbas ng kontrol. Ngunit sa katotohanan, ipinapakita lamang nito ang kawalan ng katatagan sa emosyon. Ang isang lalaking tumutugon sa bawat provokasyon ay nagpapakita na ang kanyang panloob na mundo ay kasalukuyan pang hinuhubog at napapansin ito ng mga babae. Hindi man laging sinasadya, ngunit ramdam na ramdam nila. Nararamdaman nila ang mga lamat sa iyong kahinahunan. Nadarama nila kung ang iyong pananahimik ay nagmumula sa takot, hindi sa lakas. Ngunit ang isang lalaking nagpipigil ng dila, hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa prinsipyo, isang lalaking pinipili ang katahimikan habang ang iba ay naguunahang magsalita. Ang lalaking iyon ay kumikilos sa ibang antas. Gaya ng isinulat ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Unawain mo ito at makasusumpong ka ng lakas. Ang pananahimik ay hindi tungkol sa pag-atras. Ito ay tungkol sa paninindigan nang hindi nagsasayang ng enerhiya sa gulo. Kapag sinusubukan ka ng isang babae, kapag matindi ang emosyon, kapag nagiging manipulative ang usapan, ang iyong pinakamalakas na sandata ay hindi ang iyong mga salita, kundi ang iyong pagpipigil, ang disiplina na huminto-huminga at damhin ang bagyo ng hindi nagiging ito. Sabi ni Seneca, ang pagsasalita ay maaring pilak, ngunit ang pananahimik ay ginto kung ito ay napapanahon. At ito ay napakahalaga para sa mga lalaking naglalakbay sa bigat ng emosyon sa mga relasyon. Habang mas reaktibo kang magsalita, mas nababawasan ng bigat ng iyong mga salita. Ngunit kapag ang iyong pananahimik
ay nagmumula sa matatag na kamalayan, hindi sa pag-iwas. Ito ay nakakukuha ng atensyon, nakakukuha ito ng respeto. Maaring hindi niya ito maintindihan kaagad, ngunit mararamdaman niya ito. At sa isang mundong nalulunod sa ingay, ang ganoong uri ng presensya ay kaakit-akit. Kaya itigil mo na ang pagtutumbas sa katahimikan at kahinaan. Ang tunay na pagkalalaki ay hindi natataranta sa ilalim ng presyon. Ito ay nagsisilbing angkla. Hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento. Kailangan mong mapanalunan ang iyong kapayapaan. At minsan, nagsisimula yan sa hindi pagsasabi ng kahit ano. Ika-4, malalim na titig na hindi bumibitaw. Mayroong isang bagay na sinauna sa paraan ng isang lalaki na salubungin ang titig ng iba. Isang bagay na likas at hindi nangangailangan ng salita, tindig o karisma. Ang malalim at tuloy-tuloy na pakikipagtitigan ay isang nakalimutang sining. Hindi ang magalang na sulyap na ibinibigay mo kapag nakakasalubong ka ng isang tao sa grocery store. Ang tinutukoy ko ay ang pakikipagtitigan na naninindigan. Yung tipo na nananatili ng isang segundo pa kapag ang karamihan ay umiiwas na ng tingin. Ang banayad na segundong iyon ay napakahalaga. Dito nakatira ang respeto sa sarili, dito nagtatago ang takot, at nakalulungkot, dito karamihan ng mga lalaki ay bumibitaw. Naalala ko ang isang retiradong opisyal ng Navy na nakilala ko minsan sa isang gabi ng pagkukwento ng mga veterano sa isang lokal na bulwagan. Nasa mga huling taon ng kanyang dekada 70, taglay ang tahimik at matalim na titig na hindi humihingi ng atensyon, kundi kinukuha ito. Habang pinupuno ng mga nakababatang lalaki ang silid ng ingay at kabadong tawanan, siya ay nakaupo sa katahimikan. Hindi umatras, hindi mailap. Nandoon lang, may malalim na presensya. Kapag may kumausap sa kanya, hindi siya nagmamadaling sumagot. Tinititigan niya lang, ng buo ng mahinahon. At ang sandaling iyon ng katahimikan ay madalas na mas nakapagpapailang sa nagsasalita kaysa sa anumang salita. Iyon ang kanyang lakas. Ang kanyang titig ay hindi agresibo. Ito ay tapat. Sinasabi nito, wala akong kailangang patunayan. Mas marami na akong nakita kaysa sa alam mo. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na nagsisimula ang lakas kapag tumigil tayo sa pagtugon ng padalos-dalos at magsimulang magmasid. Karamihan ng mga lalaki ay nawawalan ng kapangyarihan dahil hindi sila mapakali sa kanilang sarili. Kapag tinitingnan sila ng isang babae, tinititigan talaga. Umurong sila sa sobrang pag-iisip, pagdududa sa sarili o sa pangangailangang punan ang katahimikan. Sinusubukan nilang umarte sa halip na magpakatotoo lamang. Ngunit napapansin ito ng mga babae. Hindi man nila laging sinasabi ng malakas, ngunit nararamdaman nila ito. Ang kislap na iyon sa iyong mga mata, ang bahagyang paggalaw ng iyong mga balikat. Sinasabi nito sa kanila kung ikaw ay matatag o nagkukunwari lamang. Ang totoo, ang malalim na pakikipagtitigan ay hindi tungkol sa pang-akit. Ito ay tungkol sa pagpipigil sa sarili. Kapag kaya mong salubungin ang kanyang titig nang hindi kailangang makuha ang kanyang loob, nang hindi kailangan ang kanyang pagsang-ayon, hindi ka na nagiging isa lamang sa mga lalaki sa silid. Ikaw ay nagiging ang lalaking kanyang natatandaan. Dahil sinasabi ng iyong katahimikan ang hindi kayang sabihin ng iyong mga salita, ako ay matatag. Ako ay sapat. Hindi ako narito para maghabol. Narito ako para maging saksi. At sa isang mundong puno ng ingay, ang lalaking kayang salubungin ang kanyang mga mata at manatiling kalmado ay nagiging hindi malilimutan, hindi dahil pinahanga niya ito, kundi dahil hindi siya bumitaw. Ikalima, ang pangangailangan para sa misteryosong lalim narito ang isang psikolohikal na katotohanan na maaaring ikagulat mo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mas naakit ang mga tao sa mga taong dahan-dahang nagpapakilala ng kanilang sarili, hindi sa paraang manipulative, hindi sa paglalaro, kundi sa pagpayag na mabuo ang misteryo ng natural sa pamamagitan ng pagpipigil at presensya. Sa isang mundo kung saan lahat ay sobra-sobrang ibinabahagi, ang lalaking hindi ibinibigay ang kanyang buong pagkatao sa unang usapan ay nagiging kaakit-akit. Gayunpaman, karamihan sa mga lalaki ay mali ang pagkaunawa sa misteryo. Ipinagkakamali nila ito sa pag-iwas. Iniisip nila na ang paglaho, pagbibigay ng pabiting sagot o ang pagiging mailap sa emosyon ay nakadaragdag
sa kanilang pagiging interesante. Ngunit, hindi iyon misteryo. Iyon ay kawalan ng maturity na nagpabango lang. Ang tunay na misteryo, ang totoong misteryo ng isang lalaki ay nagmumula sa lalim. Hindi ito nagtatago sa likod ng isang maskara. Ito ay nakasalalay sa tahimik na kumpiyansa. Ang isang lalaking nakaugat sa mga prinsipyo ng Stoic ay hindi kailangang magpaliwanag ng kanyang sarili para maintindihan. Alam niya na ang pinakamahalaga ay hindi ang ingay na kanyang ginagawa, kundi ang bigat ng kanyang presensya. Hindi naakit ang mga babae sa mga lalaking naglalaho at muling nagpapakita. Naakit sila sa mga lalaking parang mga kabanata na gusto nilang basahin ng dahan-dahan. Mga lalaking maingat na pinipili ang kanilang mga salita na naghahayag ng kahulugan sa paglipas ng panahon na hindi hinahayaang ubusin sila ng mundo sa isang upuan lang. Tinawag ito ng mga Stoic na self-containment. Hindi ito emosyonal na paghihiwalay. Ito ay ang pagtanggi na ibuhos ang iyong buong pagkatao para lamang makuha ang kuryosidad ng isang tao. Sa praktika, nangangahulugan ito ng pagsasalita kapag may laman hindi lang para sa atensyon. Nangangahulugan ito ng pagiging ganap na naroroon nang hindi ibinibigay ang iyong buong kwento bilang isang resume ng iyong halaga. Nagiging isang tao ka na mas nakikinig kaysa nagsasalita, sumasagot lamang sa kung ano ang mahalaga at nagiiwan ng puwang para sa pagtuklas. At ang espasyong iyon na iniiwan mo, diyan lumalago ang atraksyon. Hindi dahil may itinatago ka, kundi dahil sa wakas ay tumigil ka na sa pagsisikap na maintindihan ka ng sabay-sabay. Ang misteryo ay hindi tungkol sa pagiging mahirap abutin. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sapat na yaman sa loob upang gustuhin ng iba na abutin ka. Kapag namuhay ka ng ganyan, hindi para mamanipula, kundi para protektahan ang iyong kaluluwa. Bawat salita ay may mas malaking bigat. Bawat pananahimik ay nagiging isang pagpili. At bawat interaksyon ay nagiiwan ng isang alingawngaw. Kung sobra-sobra kang nagbabahagi para maramdamang nakikita ka o masyadong nagsisikap na patunayang totoo ka, huminto ka. Huminga, bawiin mo ang iyong katahimikan. Hayaan mong paghirapan ng mga tao ang karapatang mas makilala ka ng malalim. I-type ito sa mga komento ngayon. Nangunguna ako ng may lalim. Dahil mula ngayon, hindi mo kailangang maging misteryoso. Kailangan mo lang maging buo. Ika-6. Ang kanyang lihim na paghanga sa lalaking may layunin, hindi lang pasyon. Sinabi ni Epictetus, huwag mong ipaliwanag ang iyong filosofiya, isabuhay mo ito. Mas tumatatak ang linyang iyan habang nagkakaedad ka dahil sa isang punto lahat ng ingay, ang ambisyon, ang alab, ang kasabikan ay nagsisimulang maglaho kung hindi ito nakaugat sa isang bagay na mas malalim. Linawin natin ito ng minsanan. Maraming lalaki ang naniniwala na sapat na ang pasyon lamang. Iniisip nila na kung malakas silang magsalita, malaki ang pangarap, at walang tigil sa paghabol, iyon na ang nagpapahanga sa kanila. Ngunit ang katotohanan, ang pasyon na walang direksyon ay puro kaguluhan lang. Apoy na walang apuyan, siidhi na walang patutunguhan. Maaring maakit ang mga babae sa enerhiyang iyon sa isang saglit, ngunit hindi iyon ang dahilan para manatili sila. Ang nagpapatatag sa kanya, ang tunay na nagpapakilos sa kanya ay ang layunin. Ang pasyon ay panggatong na emosyonal, ang layunin ay ang tibay ng istruktura. Ang pasyon ang nagpapasimula sa iyo. Ang layunin ang nagpapatuloy sa iyo kapag lahat ng iba pa ay bumagsak na. Karamihan sa mga lalaki ay nagsasalita tungkol sa kung ano ang nakapagpapasigla sa kanila. Kakaunti ang araw-araw na naglalakad patungo sa kung ano ang nagpapatatag sa kanila. Iyon ang lalaking kanyang natatandaan. Iyon ang lalaking kanyang pinagkakatiwalaan. Ang lalaking Stoic ay hindi nabubuhay sa kasikatan. Hindi niya kailangan ng palakpak o pagkilala para magpakita at gawin ang trabaho. Gumigising siya na may mga tanong, hindi mga panggulo. Ano ang nasa ilalim ng kontrol ko ngayon? Ano ang maaari kong hubugin ng may pokus? Hindi lang sa puwersa. Iyan ang naghihiwalay sa kanya sa iba. Hindi siya pabago-bago. Siya ay nakayon. Ayaw niya sa lalaking kailangan ng kanyang pagsang-ayon para magpatuloy. Gusto niya ang lalaking kikilos sa parehong paraan, nanonood man siya o hindi. Iyan ang lumilikha ng tiwala. Iyan ang nagiging dahilan para maging hindi matinag ang isang lalaki at narito ang kabalintunaan. Habang mas hindi mo hinahabol ang pagkilala,
mas nagiging makapangyarihan ang iyong presensya. Dahil kapag tumigil ka sa mabilis na pag-aalab para sa atensyon at nagsimulang mag-alab ng dahan-dahan ng may disiplina, nararamdaman niya ito sa iyong tindig, sa iyong kahinahunan, sa iyong kalinawan. Kaya kung napagkakamalan mong kahulugan ng pagkilos, kung hinahabol mo ang mga bugso ng pasyon sa pag-aakalang iyon ang magpapahanga sa kanya, huminto ka. Iangkla mo ang iyong enerhiya, tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang itinatayo ko na magiging mahalaga kahit sa katahimikan? Iyan ang layunin at iyan ang kanyang hinahanap-hanap. Kahit na hindi niya ito maisalita, i-type ito sa ibaba. Kumikilos ako ng may layunin at isapuso mo ito dahil hindi mo kailangang ibenta kung sino ka kapag isinasabuhay mo ito. Ikapito, ang kanyang lihim na pagnanais na maging pinuno ng hindi kinokontrol. Hayaan mong magkwento ako ng isang bagay na tumatak sa akin, hindi dahil ito ay maingay o dramatiko, kundi dahil sa kung ano ang ipinahayag nito tungkol sa tunay na pamumuno ng isang lalaki. Minsan, pinanood ko ang isang matandang mag-asawa sa isang istasyon ng tren sa isang maliit na bayan sa Virginia. Siguro nasa mga 70 anyos na sila. Halatang balisa ang babae. Nakasabit ang mga bag sa kanyang balikat. Matalas ang boses, malinaw na nababalisa dahil sa pagkaantala. Ngunit hindi nakipagtalo ang lalaki. Hindi niya binaliwala ang kanyang mga alalahanin. Tiningnan niya lang ito, tumango. Marahang kinuha ang mga bag mula sa balikat nito at walang sinabi. Pinamunuan niya ito sa pamamagitan ng katahimikan, kahinahunan at presensya. Hindi niya sinubukang ayusin ang kanyang nararamdaman. Ngunit sa maliit na kilos na iyon, makikita mo ang pagbabago. Lumambot ang kanyang tindig, humina ang kanyang boses. Bumuntong hininga siya. Hindi iyon dominasyon, iyon ay direksyon. At nagtiwala siya rito. Nakuha ng sandaling iyon ang hindi naiintindihan ng karamihan sa mga lalaki. Ang tunay na pamumuno ay hindi ang pag-uutos o pagsisikap na daigin sa salita ang emosyon. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan pakiramdam ng isang babae ay ligtas siyang huminto sa pag-arte, na huminto sa pamumuno sa lahat ng bagay ng mag-isa. At sa mundo ngayon, kung saan maraming kababaihan ang gumugol ng mga dekada sa pagsalo ng lahat, iyon ay higit pa sa pambihira. Ito ay sagrado. Kaya kapag sinasabi ko sa iyo na ang mga babae ay nananabik na pamunuan, hindi ko tinutukoy ang kontrol. Ang tinutukoy ko ay kalinawan, presensya, tungkol sa lalaking hindi gumuho kapag nagiging magulo ang mga bagay. Ang lalaking hindi kailangang manalo sa mga argumento o habulin ang kaginhawaan. Pinapanatili niyang matatag ang sitwasyon. Namumuno siya ng may kahinahunan at sa paggawa nito, siya ay nagiging hindi malilimutan. Kung tumatagos iyan sa iyo, type ito sa ibaba. Namumuno ako sa pamamagitan ng kahinahunan. Hindi dahil kailangan mong sabihin, kundi dahil oras na para maging ito. Manatili ka, ang susunod ay isang puwersa na mas tahimik pa kaysa sa pamumuno at higit na mas kaakit-akit. Ikawalo, ang kanyang kahinaan sa mga salitang lumilikha ng mga bagong mundo. Narito ko ang isang katotohanan na maaring ikagulat mo. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa cognitive neuroscience na mas natatandaan ng mga babae ang mga salitang may bigat na emosyon kaysa sa mga neutral na nilalaman, hindi lamang sa memorya, kundi sa emosyonal na tugon. Hindi ito tungkol sa manipulasyon. Ito ay tungkol sa pag-ugnay. At kung naiintindihan mo kung gaano kalalim ang koneksyon na iyon, magsisimula mong mapagtanto ang isang bagay na ganap na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ang iyong mga salita ay mas mahalaga kaysa sa iyong iniisip. Linawin natin ang isang bagay. Hindi ito tungkol sa pagbigkas ng mga matatalinong linya o pagpapanggap na makata. Ang ganyang uri ng pag-arte ay mabilis kumupas. Ang tunay na kapangyarihan sa komunikasyon ay nagmumula sa presensya. Kapag ikaw ay ganap na nasa sandali, matatag, at ang iyong mga salita ay hindi itinutulak ng pangangailangang magpahanga, kundi ng kalinawan, may nagbabago. Hindi tumutugon ang mga babae sa perpeksyon, tumutugon sila sa pananalitang sumasalamin sa lalim. Ang isang pangungusap na inihatid ng may katahimikan, intensyon, at emosyonal na pananaw ay mas mabilis na makatagos sa kanyang mga pader kaysa sa 100 magagarang papuri. Sinasanay ng Stoicism
ang ganitong uri ng panloob na kalinawan. Ang isang lalaking stoic ay hindi nagsasalita para pakinggan, nagsasalita siya dahil siya ay nakaayon. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nakukulayan ng kulay ng kanyang mga iniisip. Palawakin mo iyan, ang kanyang isipan ay nakukulayan ng kulay ng iyong mga salita. Kung magdadala ka ng presensya, pananaw, at emosyonal na katalinuhan sa iyong pagsasalita, ikaw ay magiging hindi malilimutan. Hindi mo lang pinupunan ng katahimikan, lumilikha ka ng mga panloob na tanawin. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, sa susunod na magsalita ka, hinuhubog mo ba ang kanyang panloob na mundo o dumadaan ka lang dito? I-type ito sa ibaba. Nagsasalita ako ng may pananaw at manatiling nakatutok dahil ang susunod ay mas malakas magsalita kaysa sa mga salita at maaring ito na ang pinakakaakit-akit na bagay na iyong makakabisado. Ika-9. Ang hindi nasasambit na pangangailangan sa isang lalaking. Kayang tumalikod, hayaan mong ikwento ko sa iyo si Andre, isang 61 taong gulang na dating Marine na nakilala ko sa isang tahimik na aklatan ng komunidad. Hindi si Andre ang pinakamaingay na lalaki sa silid. Hindi rin siya ang pinakapalakausap. Ngunit mayroong kakaiba sa kanyang presensya. Matatag, nakatindig sa sarili. Mararamdaman mo ito bago pa man siya magsalita. Naaalala kong nakaupo ako sa tapat niya habang ikinukwento niya sa akin si Linda, isang babaeng nakilala niya matapos ang maraming taon ng pagiging byudo. Siya ay masigla, lubos na malaya at sanay na asikasuhin ang lahat ng mag-isa. Ngunit kapag kasama niya si Andre, may nagbabago. Hindi dahil sinubukan niyang pamunuan o pahangain siya. Sa katunayan, kakaunti ang sinasabi niya. Ngunit nakikinig siya ng buo. Kapag naglalabas siya ng sama ng loob, hindi niya ito pinuputol para magbigay ng payo. Hinahayaan niyang humupa ang kanyang unos sa gitna ng katahimikan ng kanyang pananahimik. At sa paglipas ng panahon, isang di kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Lumambot si Linda. Huminto siyang magsalita na parang nilalabanan niya ang mundo. Mas madalas niyang hinahawakan ang braso nito. Iba na ang kanyang tawa. Bakit? Dahil hindi na tinag si Andre. Ang kanyang presensya ang kanyang ligtas na espasyo. At yan ang susi. Ang emosyonal na kaligtasan ay hindi tungkol sa pag-aayos ng mga problema. Ito ay tungkol sa paglikha ng espasyo kung saan hindi niya kailangang protektahan ang kanyang sarili. Iyan ang uri ng lalaki na pinagkakatiwalaan ng isang babae sa mga bahagi ng kanyang sarili na walang ibang nakakakita. Hindi dahil hiniling niya ang mga ito, kundi dahil pinaghirapan niya ang mga ito. Sa pamamagitan ng katahimikan, ng presensya, ng panloob na kapangyarihan. Ito ang uri ng kapangyarihan na hindi tumutugon sa drama, hindi sumusuko sa ilalim ng presyon, at hindi sinusubukang daigin sa salita ang unos. Nariyan lang ito. Hindi mo mabubuksan ang kanyang kalambutan sa pamamagitan ng paghiling nito. Hindi mo ito makukuha sa pamamagitan ng pagsesermon, pagpapalugod o pag-aayos. Makakarating ka roon sa pamamagitan ng pagpapakita, sa pamamagitan ng mahinahon at tuloy-tuloy na presensya. Nagaano man kaingay ang mundo, nananatili kang hindi natitinag, hindi mailap sa emosyon, hindi kayang matinag ang emosyon. Yan ang stoicism sa pagkilos. Minsang sinabi ni Marcus Aurelius, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa pagtatalo kung ano ang dapat na maging isang mabuting tao. Maging isa ka, maging espasyo ka kung saan siya nakakahinga ng maluwag. Maging ang lalaking hindi kailanman kailangang magsabi ng, pwede mo akong pagkatiwalaan dahil nararamdaman niya ito. Sa kung paano ka umupo, kung paano ka huminga, kung paano ka tumugon kapag lumitaw ang kanyang kaguluhan. Kung ito ay tumatagos sa iyo, i-type ito sa mga komento sa ibaba. Lumilikha ako ng ligtas na espasyo. Dahil sa huli, ang lalaking nakakakuha ng kanyang kalambutan ay hindi ang namimilit. Ito ang nagpapanatiling matatag ng pundasyon hanggang sa piliin niyang pumasok dito ng kusa. Huwag na nating pagandahin. Kung nanood ka hanggang dito, tapos ka na sa pagliliit sa sarili mo. Hindi mo na hinahabol ang kanyang pagsang-ayon. Namumuno ka na gamit ang presensya, hindi ang ingay. Ang inilantad natin dito ay hindi lang ang kanyang mga pattern. Ito ay ang iyong kapangyarihan na nawawala dahil sa pagpapalugod sa iba. Hindi na ulit. Panoorin mo ito ulit. Hayaan mong tumama kung saan masakit. Pagkatapos kumilos ka na parang isang lalaking hindi natitinag,
Kung ito ay parang salamin, mabuti. Diyan nagsisimula ang paglago. Mag-subscribe kung tapos ka na sa pagiging madaling kalimutan. Ang espasyong ito ay para sa mga lalaking nagbabago ng tahimik, makapangyarihan at permanente. Bawasan ng salita, magkaroon ng mas malaking kapangyarihan at tandaan. Ang kanyang kaguluhan ay namamatay sa iyong kahinahunan.